So guys, yun, good morning. So mainit na balita to guys. Yung bang ayoko mag-comment, ayoko magkaroon ng reaction tungkol sa video na to. Pero nung napanood ko tong news na to sa pagkaamatay ni Cabral, yung DPWH na sangkot sa flood control, sa malaking issue sa gobyerno ng Pilipinas. Nakita ko to guys, hindi ako naniniwala na nagpakamatay siya, pinatay niya ang sarili niya, nag-suicide siya. Guys, hindi ako naniniwala based lang sa nakita ko. Yung driver, sa pagsasalita pa lang halata na nagsisinungaling yung driver. Kitang kita na sinabutahe ang pagkamatay ni Cabral. So guys, panuodin natin tong na to, itong video. Makikita nyo guys, kayo ang magsabi. At alam ko, hindi naman mga manunood para hindi nila makita na sinadya o talagang nagpatiwakal. Isipin nyo guys ikaw driver ka, matagal ka ng driver ng amo mo. Makikita mo amo mo, andyan sa sitwasyon, nasa delikadong lugar. Iiwanan mo siya dyan, pababayaan mo, iiwanan mo na isang oras. Mag-isip ka, amo mo yan, pinaglilingkuran mo. Diyan ka sumasahod, diyan ka kumikita para sa pamilya mo, tapos iiwanan mo ang amo mo sa ganyang sitwasyon na alam mong may pinagdadaanan at delikado ang buhay niya dahil sa controversial na flood control na yan. Kasi malalaking tao ang rito ang apektado rito sobra. Alam mo, sa totoo lang, talagang hindi siya nagpakamatay o nag-suicide, talagang pinapatay siya o talagang sinadya ang pagkamatay ni Cabral. Panoodin natin to guys. Guys, ayan, tingnan nyo, ayan balita na yan. Dito sa Tuba, Benguet. At kanina lamang po ay na-retrieve po mula sa 40 meters na lalim po ng bangin ang unconscious but unresponsive na katawan ni DPWH o dating Undersecretary Cathy Cabral. Ayon po doon sa isa sa mga miyembro po ng PFP dito sa Tuba na siyang nag-retrieve nga dito sa katawan po ni Ginang Cabral ay talagang 40 meters na lalim po ng bangin ang unconscious but unresponsive na katawan ni DPWH o dating Undersecretary Cathy Cabral. Ayon po doon sa isa sa mga miyembro po ng PFP dito sa Tuba na siyang nag-retrieve nga dito sa katawan po ni Ginang Cabral ay talagang. So guys, di ba? Nakita nyo sa panood. Iyang lugar na yan, napakadelikado. Sobrang delikado guys. Tapos iiwanan mo yung amo mo sa ganyang sitwasyon na nag-iisa. Mag-isip ka. Amo mo, iiwanan mo dyan. Hindi mo alam. Talagang kasi sadya talaga sadyang pagkakapatay kay Cabral Ayoko talaga mag-comment, pero talaga guys, talaga nakikita ko na sinabotahe kung paano patayin si Cabral. Talaga ayoko mag-comment, ayoko magkaroon ng reaction video rito sa na to. Kasi nga, pero yung pagkakapanood ko rito sa balita na to is talagang napaka-imposible. Ikaw alam mo, ang laking questionable itong driver na to. Talagang kita mo pati pag in-interview siya. Tingnan nyo guys, pag panoodin nyo itong interview niya sa yung driver. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan guys, panoodin nyo. I-interviewin dyan yung driver. Ayan. Umaga po, dito po kami sa may Pinong Road na nagtambay po kami at papalipas po ng parang lang po, tatanggal na stress. Ayan, kita mo, sa pagsasalita niya palang halata na na may kinalaman siya sa pangyayari. Accident po yung lugar. So, dumiretso na po kami ng Bagyo, kumain, tapos check-in, tapos biyaya po ulit niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour. Kita mo driver siya,
Nakita niya, amo mo nag-iisa. Hindi basta-basta tao, hindi ordinary. Ito ba, hindi ko naman po Na ano yan eh, tao eh. po ako. Malaking tao. Marunong ako. Iiwanan mo, amo mo nag-iisa. Umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik po ulit ako para silipin. Talagang wala po. Eh, umakyat po ako ng sa may Baguio ulit. Tingin ka Tinok kaya. sa hotel. Kaya tingin kaya. Sa hotel. Kita mo, ayan ah, pinatingin isa kasi nga hindi siya makatitig. Makatingin kasi nga, iniisip niya kung ano yung mga sasabihin niya. Tapos balik na rin po ulit ako dito sa may Cannon Road. Scripted talaga, scripted. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita. Talagang sinadya ang pagkakamatay nito ni Cabral. Nakikita mo sa tao niya kasi ang tao sincere magsalita. Eye to eye yan. Eye to eye contact yan, guys. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa Ano lang po, magpapalipasin para magre-relax lang po siya. dahil? Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam ko. Nung Hindi ko naman alam na ganun po ang mangyayari. bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala kinukwento? naman po siyang kinukwento sa akin na ano. Kung mayroon siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. At sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik lang po. Sabi niya, saan tayo kakain? Eh sabi, ako na ba? Sabi ko, hindi po ma. Ikaw lang, bahala. Saan na tayo kakain? Yun lang po. Wala nang po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? Yung sa kanya naman, eh, sabi ko, okay naman po yung aura niya. Hindi naman siya So yung guys, oh, nakita nyo talaga, di ba? Nakita nyo, napanood nyo guys, oh. Isipin, tingnan nyo yung itsura ng driver, oh. Ikaw, driver ka. Tingnan mo yung interview yan. Malungkot, sabi niya, nakangitipis, ha. Makikita mo sa kanya, na talagang scripted yung sinasabi niya sa pagkamatay nitong si Cabral. Kasi guys, itong si Cabral, napakalaking ano ito eh. Isa to sa malaking tao para magsiwalat kung sino talaga yung puno ng flood control na yung mga kurakot na sa gobyerno. Talagang sinadya siyang patayin. Isipin mo kung hindi nila gagawin yung issue na yan, na patay nila si Cabral, sigurado lalabas ang katotohanan. Alam mo ang katotohanan kasi mismo nasa gobyerno ang punot dulo ng korupsyon. Yan ang katotohanan. Kaya guys, ito panoodin natin, ituloy natin yung panonood nitong balita na to guys. Ito ayoko talaga mag-comment pero talagang hindi ako makatis kasi nga nakita ko tong driver na to nang ini-interview sa hindi sincero. Alam kong scripted ang mga sinasabi niya at dinidiktahan siya bago siya isalang dyan sa interview na yan. Tiga, ito, panoodin uli natin guys. Sabi lang sa akin, balikan mo ako. Ayan, nakita nyo guys ha. Ayan nakita nyo. Nakangiti pa. Oh. Bali, dalawa lang po. Umaga at saka yung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? Hindi po. Siya po ang gustong bumalik dyan. Sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang mas sumunod sa kanya para pag-drive siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang Wala tayong naman po gagawin? akong hinala na gagawin niya yun. Gusto niyang bumalik doon? Iiwanan mo amo mo? Hindi siguro guys, hindi siguro. Boss mo yan. Balik mo kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Kasi ginawa? sinilip ko baka mamaya ako nahulog kaya sinilip. Oh, Wala naman po Putang kalokohan yan. Ikaw talaga, sir. Iba yung ano mo. Hindi ko po nakita siya. Lalabas ang katotohanan yan. Wala po ako dyan. Kasi umalis po ako. Nasa likod nito, gobyerno. Ano po, mag-relax siya. Balikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Kaya naiyak na lang po. Hindi ko na lang gagawin niya po. Kasi driver lang po siya. Tiniwala ko sa kanya. Sabi nila, tutulungan na ako habang buhay. Sabi ko, pwede po ginawa niya.
Kaser naman, kita mo naman, tingnan mo naman yung luha mo, wala. So yung guys, oh, so bali nga napaload natin, nakita nyo naman kung ano itsura nung driver, no. Nakita nyo guys, ini-interview yung driver, halos nakangiti pa. Tapos, umiyak. Panoodin nyo, nasaan ang luha ng driver? Ha? Kung ikaw, driver ka, nang matagal mo ng amo, sobrang delikado ng lugar, guys. Sobra. Bakit iiwanan mo yung amo mo sa delikadong lugar? Diba? Hindi siguro. Bakit mo iiwanan yung amo mo? Hindi mo iiwanan yan kasi amo mo yan, guys, eh. Diba? Nag-iisa siya doon, tapos iiwanan mo na isang oras. Ano ka? Napakabobo mo naman. Para yung amo mo na may pinagdadaanan, may problema sa gobyerno, iiwanan mo dyan sa area na yan, na nag-iisa. Guys, talagang maliwanag, napakaliwanag ng pangyayari na sinabutahe talaga. Talagang hindi tumalon or what, hindi nag-suicide, sinadya ang pagkakamatay ni Cabral. So guys, hanggang dito lang yung video natin. So ayoko magpahaba ng video kasi ayoko mag-comment. Pero sa napanood kong balita, grabe, hindi ka panipaniwala yung pagkakamatay ni Cabral, no. So guys, hanggang dito na lang. So paano?